Pagbabasa ng Bible, ang pagkabanggit doon sa pagkabasa ay buong bayan. Imagine, ang buong bayan, inaantabayanan si Jesus. At ang pinagtataka ko, mukhang merong malaganap na sakit. Bakit nagkasakit ang buong bayan? At ang good news dito, pinagaling ni Jesus ang lahat ng karamdaman, kahit anong karamdaman. At ang bonus, pinalayas ang mga demonyo. There are two types of causes of disease na nandito. Probably, dahil sa kanilang mahinang katawan. Alam nyo, kung bakit tayo nagkakasakit minsan, huwag naman natin lagi sisihan ng masamang espiritu. Minsan, gawa-gawa din natin o gawadal natin. Yung kalusugan natin, meron siyang tinatawag na balance. Yung balance. Di ba sa Korea, meron silang, o Chinese, meron silang yin-yang. Yung positive at saka yung negative. Kapag sobra yung yin, yung cold and hot, cold and hot, di subukan yung baso, lagyan nyo ng mainit na tubig, tapos bigla yung buhusan ng malamig, ano mangyayari? Magka-crack. Ganon din po sa katawan natin. Ang katawan natin, may sarili siyang system. Ang system natin, kapag hindi tama yung in-intake natin, magre-react. Meron siyang mechanism na magre-react siya. Kaya kami parang, nilalagnat yata ako, sinisipon yata ako, inuubo ako, magre-reflect ka. Ano ba yung nangyayari sa'yo? Bakit kaya tayo, minsan, lumamig lang, sinipon na tayo, inubo na tayo? Bakit? Baka naman hindi mo kino-cover yung sarili mo. Naalala niyo yung mga oso, ano ba yung tawag ng polar bear? Bakit ang mga polar bear nakakatagal sa Arctic area? Sa North Pole at South Pole. At hindi sila namamatay sa lamig. Dahil puno sila ng fur, yung balahibo. Cover sila ng ganun at yung kanilang sistema ng katawan na-adapt yung climate yun. Ganun din tayo. Malamig na yung panahon, naka-aircon ka pa. Pagkatapos, iinom ka pa ng malamig na tubig. Kaya huwag kang magtataka, bukas, may lagnat ka na, may sipon ka pa. Bakit? Hindi yun ang capacity ng katawan mo. Tapos nagdagan mo pa ng puyat. Wala kang ginawa, kundi basahin lahat ng post sa Facebook. Sinira na yung mata mo, lumabo na yung mata mo, sasabihin mo, tumatanda na kasi ako eh. O kaya, sa mga katulad kong matako sa kape, inom tayo ng kape, tapos umiinom pa tayo ng mga acidic na mga pagkain, ay kumakain tayo ng mga acidic na pagkain, yung mga maasim, tapos sasabihin natin, nangangasim na yung sikmura ko, acidic na yata ako. Pupunta ka ngayon sa doktor, magbabayad ka, pero ang totoo nun, ano sabi ng mga doktor? Prevention is better than. Kaya kuminsan mga kapatid, yung sakit, nagmumula din sa atin. Alam mo namang bawal na sa'yo magpasobra sa alak, inom ka pa ng inom. Alam mo nang bawal sa'yo yung magsigarilyo ng magsigarilyo, pag nag-emphysema ka, sakit din natin yon, di ba? Tama po ba? Wala po akong binabanata na. Sinasabi ko lang yung cause. At meron din pong another source of disease. Yun yung sinatawag nilang spiritual disease. Yan. Medyo babaguhin ko yung sinabi ko kanina, baka may nasaktan eh. Pagka po nabanggit ko lang naman po yun. Ngayon, pero gustong-gusto ng mga misis yun eh. Ikaw, pastor, sabi mo, pwedeng uminom, hindi mo binabawal. Kasi nung panahon ni Pastor Tadeo, bawal, pero tinatago naman. Okay, so, isa pang source ng sakit, yung tinatawag na possession. Kasi kung walang possession, nabanggit po sa Bible, pinapalayo sa mga spirito. Medyo parang hindi ata tayo naniniwala agad kasi
may mga possessions in our bodies. O, ito. Ano yung nasa drawing ng jinn? Di ba may demonyo ron? May anghel na nga, may demonyo pa. Yan. Ang maganda ron may anghel eh. Kaso, sabi nga ni daw nung isang patalasta sa Facebook, pag binaligtad mo, nanalo yung demonyo. Hindi. Ibig sabihin, ang possession po, ang spirits kasi, ganito siya. Meron talaga tayong kasama sa mundo. Naniniwala kayo? Na hindi tayo alone. Parang dito sa loob ng church, nandito sa Junjun. Minsan merong kwento kung saan daw yung simbahan doon nagkakaroon ng mga spiritual na nanggugulo. Ganun. Minsan may kwento nagda-drum daw sa dyan. Meron daw yung susi ko nga tinago. May mga duwende. May kwento ng duwende rito, di ba? Doon. Okay, may kwento ng kapre, may kwento ng mga aliens and other things. Mga tinatawag nating unidentified individuals. Kapag ka nanonood ka ng mga videos, clips, mga CCTV footage, makakita ka ng mga spiritual na paggalaw. Actually, ang word na spirit ay galing sa salitang force. Puwersa. Spirit. Halimbawa, yung hangin, hindi natin nakikita, pero it can move something. Ang spirit kasi is ruwa, wind. Wind siya. Kaya, ang spirit po ay pumapasok. Parang hangin, ini-intake natin, ini-inhale. Di ba? So, if the spirit is wind, it can come into our body. And merong sa spiritual warfare, meron silang tinatawag na point of entry. Yan, may mga point of entry ang spirits. Ewan ko, natalakay na po ninyo to. Pero spiritual point of entries. Hindi po papasok ang masamang espiritu sa buhay ng isang tao kung hindi siya magkakaroon ng puwang. Di ba naalala niyo yung sinabi ni Jesus, lalayas ang masamang espiritu sa katawan ng tao, maghahanap siya ng titirhan. Pag wala siyang nakita na pwede niyang lipatan, babalik siya. Ang masahol pa, sabi niya, mag-aaya pa siya ng marami. Magyayaya siya ng TNT, tropa. Mas masahol pa sa dati. Yun yung mga pinapalayas ni Jesus, mga spirito na yan. Wherein, hindi naman sila part ng body natin. Tama po ba? Ang body natin talaga is commonly nag-absorb siya ng maraming bagay. Pag-aralan niyo yung katawan ninyo. Kung nag-aaralan natin ang katawan natin, maintindihan niyo kung bakit meron kayong katawan. Bakit natin pinapakain? Para mabusog lang. Marami pong busog, gutom na naman. Katulad ngayon, malapit ng magtanghalian, magbubukutumin na naman kayo. Katulad nung anniversary, parang gusto nyong pigilin yung mga nasa taas para kain na tayo. Yung katawan natin, sa totoo lang, nag-absorb siya ng maraming bagay. Tubig. Bakit nagkakatubig ang baga natin? Ina-absorb yan. Yung pawis na hindi mo pinunasan, yung tubig na lagi kang nagbababad sa tubig, bumapasok yan sa ating mga skin pores, pupunta yan sa ating absorbent ng ating baga. Kung pag-aaralan natin yung mga vital organs natin sa loob, yung mga nilagay ng Diyos sa loob ng katawan natin, kanya-kanya sila ng function. At bawat isa niyan, binabalance nila yung katawan natin. Uminom ka ng malamig, hindi yan malamig sa loob. Paiinitin yan ng ating sikmura. Kaya nga, nagkakaroon tayo ng reaction sa sikmura kasi naglalabas siya ng mga enzymes, naglalabas siya ng mga kung anong mga chemicals sa loob ng katawan natin na naka-stack lang doon para yung nakain natin, halimbawa yung panis na tinapay, pag nakain natin siya, sumasakit ang tiyan nyo, di po ba? Bakit? Nagre-react yung tiyan natin kasi hindi nakayanan ng mga enzyme na katawan natin, kaya na-damage, nagkakaroon tayo ng use of our acids. Tapos yung dugo natin, bakit nag-high blood, bakit tayo malapot? Dahil sa sobrang production o sobrang cholesterol, kaya nagdidikit-dikit na siya. Nag-clog.
Kahapon, ay nung isang araw, merong na-aksidente sa tapat ng Shangri-La sa San Jose. Yung truck, nagulungan niya yung isang single. Tumayo yung driver nung single. Tumayo, parang okay naman. Kaya lang, pagdating sa hospital, ang dinala na siya ng ambu. Ay, hindi pala siya dinala ng ambu. Tinricycle nila papunta sa hospital. Hindi na sila nakapaghintay ng ambulansya dahil isang oras na daw wala pa yung ambulansya. Ang tanong kasi, bakit sila naghihintay ng ambulansya? Wala naman yata tumawag. Kaya dapat tayo, meron tayong number ng mga ambulance. Lagi yung lagayan sa mga likod ng cellphone ninyo, dikit nyo, para pag may emergency, tawag agad. Okay. So, nung pagdating sa hospital, nagkaroon siya ng reaksyon ng katawan. Bigla siyang nagkumbulsyon. Nagkaroon pala siya ng blood clot sa ulo. Ngayon, naka-ICU. Bakit ko nalaman? Kasi yung isang kaklase namin sa EMS, sinend niya sa aming GC, napanood ko, taga San Jose. Pamilyang Fajardo. So itong mga ganitong reaksyon ng katawan natin, kapag nakaranas ka ng tayo, napupukpok tayo, ewan ko naranasan nyo yung tuhod nyo tumama sa isang matulis na bagay, bigla kayong nawawalan ng malay. Ako 2 beses ko naranasan yun, yung biglang umaakyat yung parang nalalamig ka, malamig yung body mo. That is reaction ng katawan. Meron tayong system na ganon. Nag-a-absorb siya ng energy, nag-a-absorb siya ng water, nag-a-absorb siya ng air, and our body is containing toxic. Kaya kapag pinawisan ka, lumabas yung mga yan, sabihin mo, ang baho naman ng pawis ko, magpasalamat ka, lumabas. Pag nag-LBM kayo, nagkakaroon kayo ng reaksyon ng katawan, magpasalamat kayo, lumalabas. Pag sinipon kayo, nanubo kayo, nagkaroon kayo ng mga phlegm sa ating katawan, nilalabas lang natin. Hindi po yan talaga sakit. Ngayon, anong gagawin natin? We educate ourselves. I-educate natin ang sarili natin. Hindi naman natin binabaliwala ang medicine, pero kailangan pa rin natin i-educate ang sarili natin. Kaya nga, lagi kong pinopromote ito, nandiyan nyo naman ang mga cellphone ninyo. Kausapin nyo si Google. Punta kayo kay YouTube. Mag-aral kayo kay Atoy. Pag-aralan ninyo, ano ba yung pwedeng makatulong sa akin? Kesa naman, pag-problemahin ninyo yung problema ni Romualdez at saka ni Duterte. Kesa naman pag-usapan ninyo yung problema ni Marcoleta at saka ni ano bang tawag doon, sa Senado. Hayaan natin sila doon. Ang pagtunan natin pansin, ano yung makakatulong sa pamilya natin? Una, kabuhayan, kalusugan. Lagi tayong maglaan doon. Kung bakit ko binabanggit to? Kasi, ang pinaka-basic natin ginagawa, pag nagkakasakit tayo, magpe-pray tayo. O baka naman pag nagkasakit kayo, nakalimutan nyo pang mag-pray. Tugod ka kay doktor. Meron akong kilalang pamilya, konting sakit lang, check up na. Maganda naman yun eh, the doctor says. Kaso, kapag hindi mo na-educate yung sarili mo, palagi ka na lang kay doc. Kaya naging expensive yung buhay mo. Pero kapag meron kang knowledge, meron kang kaunting kalaman tungkol sa ano dapat gawin, first aid, immediate cure, kung pwede naman palang bayabas yan, kung pwede naman palang duhat lang yan, o kaya yung paragis, magsipagagawan ka sa mga baka. Yung tipong, pwede naman palang gamitin yung simple water therapy na tinuturo ni Dr. Atoy. Pwede naman palang magpahinga ako, matulog ako maghapon kaysa maglawa ako maghapon. Kaysa uminom ako ng kung anong mga medicine, kung anong mga reseta, yung pala lang. Yung naikwento ko sa isang kabataan sa CI noon, na pinipili lang, Jesus, lumayas, spirito. Nagka-cast out sila ng spirito sa kabataang nag-kombusyon. Yun pala, kulang lang ng tulog. Nung isang pastor na kasama natin, hindi namin napalayas yung spirito, pero nung natulog sa kinabukasan, okay naman pala siya. Kulang lang pala ng tulog, kaya ganoon lang. Minsan kailangan natin ipag-aralan yung klase ng sakit na meron. Yung noon, nung nandun siya sa Kapernaum, ang isang bagay na naglan ng balita sa buong lugar na yun ay yung binan ni Pedro. Yan, para sa mga hindi naniniwalang may asawa si Pedro, may biyanan po siya.
Mahirap naman po may walang asawa eh. Kasi sabi nila, siguro ang unang obispo, obispo ba? Unang pope na walang asawa. Mahirap po siya. May biyanan eh. Kaya proud sa biyanan. Itong si Pedro, ang kanyang biyanan, hindi nabanggit ang pangalan, ay mayroong sakit na napakataas na lagnat. High fever. Kapag ka baby yan, ang tawag natin yan, kumbulsyon. Meron din bang kumbulsyon ng matanda? O ano ba yung sisel? Tawag na sisel, no? Yung mataas na lagnat. Siguro mga 40 plus ang temperature. Siyempre, wala wala pang pharmacy noon. Ang alam lang ng mga tao yung dahon, yung laway. So, the tendency, napunta si Jesus sa bahay ng biyanan ni Pedro, hinawakan lang sa kamay. Hindi siya nagsasayaw, hindi siya kung ano, cast out. Pagdating sa bahay ng biyanan ni Pedro, hinawakan ng kamay. Ano sabi? Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay, at ibinangon. Baka hindi lang makabangon. May taas na lagnat, hinawakan ng kamay ng Panginoon, at bumangon. Nawala ang lagnat, at siya ay naglingkod. Lagnat. Yan, doon tayo sa lagnat. Sinong nilalagnat ngayon? Dahil walang pera. Alam nyo, pag wala kang pera, lagi kang nilalagnat, lagi kang nakahiga, lagi kang walang gana. O, alam ko po ang sakit, ang sagamot sa lagnat, 1,000. Paracetamol lang yan. Sa lalaki, alam ko sagot sa lagnat ng lalaki, Kispilin. Tsaka Yakapsul. Okay, so, itong si Pedro, napakaganda ng kanyang heart sa kanyang biyanan. Kaya kayong mga manugang, ganito gawin nyo. Ilapit nyo sila sa Panginoon. Nilapit ni Pedro ang kanyang binan sa Panginoon. At dahil ang Panginoon ay mahabagin at nagpapagaling, Jesus touched the hands of his mother-in-law. Isipin nyo doon sa Quiapo, nagbabalibagan sila, nagtatapakan sila, mapunas lang yung tuwalya. Ba? Nagkaka-hospital na nga, bali-bali na yung kanilang mga balikat, mapunasan lang yung krus. Kasi ang nakalabas na lang ngayon yung krus. Sabi ko sa sarili ko, kung ang mga Metodista ganito, ang dami sigurong pilay. Pero ito iba hinawakan mismo ni Jesus ang kamay ng biyanan ni Pedro. Pag nagpe-pray po tayo para sa ating mahal sa buhay, maniwala kayo, nandyan ang Panginoon at hinahawakan sila. Amen? Mahirap naman po yung nagpe-pray kayo, tapos ang paniwala nyo, wala naman talaga Ba't nagpe-pray pa kayo? Hindi pala kayo naniniwala. Kailangan when you pray to the Lord, you must believe. And that is truth. Lord, hawakan niyo po. Pero ang layo naman ni Lord yata. Lord, hawakan niyo po ako. Yakapin niyo ako, Panginoon. Ramdamin niyo na nakayakap ang Panginoon sa inyo. Kapag nalulungkot ka, Panginoon, aluin niyo po ako. Mahirap naman po sumayaw pa sa harapan natin, Panginoon. No? Yung bang, bigyan tayo ng kaaliwan ng banal na Espiritu, lumakas ang loob natin, maniwala tayo na si Lord ay nasa atin. Kaya nga, ginagamit natin yung Emmanuel. Anong meaning ng Emmanuel? God is with us.
Kaya naniniwala tayo na ang St. Paul UMC nasa atin ng Panginoon. Hindi lang nag-oopisina rito. At hindi lang malapit sa langit. Kaya si Kapitan lumapit eh. Hindi lang doon. Dahil kasama natin talaga ang Panginoon sa bawat araw ng buhay natin. Kaya kapag nanalangin na si Kuya Arnold sa GC natin, napakasarap nating idasal din yun. Kaya kung sumabay kayong manalangin sa kanya, nag-send din kayo ng panalangin niyo, wala pong problema ron. Mas maraming prayer, mas maganda. Yung bang maramdaman natin na, 30 years na ang St. Paul, kasama natin siya. Kaya nga ang ginamit na, natin, yung cellphone eh. Kasi lagi natin kasama na araw-araw, cellphone eh. Sa pagtulog, pati siguro sa pagligo, pati siguro sa pagkain. Di ba meron tayong mga cellphone stand na gano'n, habang kumakain ka, nanonood ka. Di ba? Sa school, ewan ko lang. Kaya alam ko na pag pumanaw ako, yung cellphone ko isasama sa kabaong. Minsan nga may magte-text sa akin, patay na eh. Nag-text yun. Kasi hindi nila pinapatay yung mga account na yan. Yung Panginoon po, every time that we will call on the Lord, He is always there. 24/7. Ito pang maganda. Kahit anong sakit. Sabi kong ganun. Kaya na bang pagalingin ng Panginoon yung diabetes? Sabi ng mga doktor, wala daw gamot ng diabetes. Ewan ko lang kung meron. Pero meron silang maintenance. Wala ring gamot ang high blood. Maintenance. Wala ring gamot ang katamaran. Maintenance. Yung katabaan kaya. Exercise, Zumba, yan. Okay. Wala talaga silang gamot. So, totoo lang, ang maintenance, hindi po gamot. Pagkain. Pero bibili ka sa butika, pabili po ng gamot, yung pang-maintenance. Ang trabaho po kasi ng maintenance, parang in-neutralize niya yung sobrang kolesterol, bababa niya yung mataas, itataas niya yung mababa, yung ganon sila. Pero yung uminom ka ng gamot, wala ka ng cancer. Di ba nagke-chemotherapy? Anong trabaho ng chemotherapy? Patayin ang sobrang bad cells, yung sumisira ng katawan. Ano ang trabaho ng dialysis? Yan, tanongin natin si Mercy. Linisin ang maruming dugo, lagyan ng protection. Pero it doesn't mean wala ka ng sakit sa bato. Magkakaroon ka lamang ng kagalingan kapag naintindihan mo yung sarili mong katawan. Ay, bawal pala ako sa soft drinks. Hanggang ngayon, hindi nyo ko pwedeng painumin. Ay, bawal ako sa makalitsyon. Kain tayo litsyon. Sino sa inyo kumain ng litsyon? Ako, tumikim lang yata ako ng kaunti. Pero, nagawa ko na pong kontrolin pagdating sa pagkain. Pero hindi ko kayang kontrolin ng sarili ko pagdating sa kape. May mga bagay na kailangan nating maintindihan sa ating sarili. Ganon din ang Panginoon. Nung dumami na yung tao, medical mission na. Walang nurses, walang mga medical assistants. Lahat ng karamdaman pinagaling ng Panginoon. Sana all. Di wala na sanang hospital, no? Wala na sanang mga dialysis center. Wala na rin po sanang mga chemotherapy center. At wala na rin pong albularyo sa bawat baryo. Kung ang lahat ng karamdaman ay dalapit natin sa Panginoon, gagaling. Naniniwala po kayo lahat ng karamdaman gagaling? Pero may doubt. Oo. Pero bakit hindi gumagaling yung kamag-anak ko? Ayan.
Sample natin si Ronald. Nandiyan ba si Ate Shirley? Si Kuya Ronald, ang sakit niya ay hindi body system, buto. Paano gagaling ang isang buto? Pagpa pinray over mo, gagaling agad? O kailangan si Pastor Delpin? Kailangan yung nabaling buto, ayusin, i-rehab. Yan ang medicine. Makukuha ba sa prayer yun? Meron bang kapangyarihan ang na lulukob kay kapatid na Ronald para pagalingin siya? Kailangan niya ng medical practitioner. Isang surgeon at mga anong tawag doon? Orthopedics. Ang prayer natin, hindi dahil siya ay tatayo uli para kasi meron mga evangelists, yung mga naka-wheelchair, pinatatayo nila, naglalakad. Kahapon nanonood ako isang batang pinanganak na lumpo. Yung bali-bali ng mga kamay niya, inihilot. Sabi nung palabas na yon, tatayo yan ng diretso. Pag iniisip ko sa sarili ko, pwede ba yun? Kung latayo, okay lang. Pero, yung prayer natin, kapag mayroong may sakit, ang totoo nun, kumikilos ang Diyos sa magitan ng ating mga pagluhog at gagamit siya ng mga tao, gagamit siya ng technology, gagamit siya ng isang sistema upang ang kagalingan ay dumaloy sa taong ito. Hindi po dahil tinawag niyo si pastor, gagaling na yan. May dalawang bagay na gagawin ng Diyos. Una, ipapadala niya ang kagalingan. Pangalawa, dapat maintindihan ng taong pinagpe-pray, kailangan niyang gumaling. Kailangan niyang maranasan yung kagalingan. Hindi ka gagaling kung hindi ka rin magpa-participate. Kung hindi mo rin pag-aaralan ang sarili mo, kailangan mo ng kagalingan. Kaya nga merong bilin ng doktor, sundin ang advice. Kung 3 times a day lang, hindi once a day. Kapag sinabing 7 days, hindi kalahati ng 7 days. Kasi sa doktor, kung tayo na umaasa sa doktor, meron talaga silang prescribed days. Meron talagang dapat. At yung magulang, meron din ganyan. O, baon mo to, 7 days. Inubos mo ng 1 day, ano sasabihin ng magulang? Problema mo na yan. Prescribe. Si Lord may prescribe on spiritual diseases. Ang prescribe niya is to pray. Pray, faith, and faithfulness. Kapag tayo ay lalapit sa Panginoon, magpe-pray ng isang tao, turuan natin siya ng spiritual na pananampalataya sa Diyos. Kung halimbawa ako po biniyayaan ng gift of healing, sana wala nang pupunta sa ospital. Kaso, ang binibigay ng Diyos sa atin is yung help ng healing. Tulungan natin ang may sakit. Tulungan natin sila sa kanilang kalagayan. Si Jesus, ang ating Panginoon, nung panahon na siya ay nasa lupa, lahat ng may sakit gagaling. Totoo yan. Pati mga possess. Pero dahil siya ay wala na sa tabi natin, ang kanyang presensya ay nasa atin, our role now is to pray for the sick. Pray for the hurts. Yun ang role natin. Wala tayong kapangyarihang pagalingin yung tao. We don't have that power. But we have the act of helping. Di po ba natin kayang tulungan yung tao ipag-pray? Pag-pray natin. Kapag ka merong nangangailangan ng panalangin, ipag-pray natin. Kahit simple lang. Pangalawa, kailangan niya ng tulong, tulungan natin. Maano ba naman niya nagtulong-tulong tayo? Pangatlo, tulungan natin siyang makakilala sa Panginoon. Yung karamdaman sa katawan, temporary lang yan. Pero ang totoong sakit ay yung tinatawag na internal. Yung mga
Maaring yung cause of sickness niya ay nasa loob. Maaring siya ay um, hindi napapalagay sa sarili niya, nagkakaroon siya ng problema sa sarili niya, na-stress siya, nade-depress, namagalang yung daliri, akala niya cancer na, akala niya diabetic na siya. Katulad nung kinukwento ko sa inyo, nagko-convulsion sa panahon ng CI, pinag-cast out nila, yung pala kulang lang ng tulog. Minsan kailangan nating ilapit ang tao doon sa tamang pananampalataya at pagkilos sa Panginoon. Our role as a church is to help one another. Kung minsan, kapag meron po tayong mga advice sa isa't isa, i-take po natin yon. Kapatid, magpahinga ka naman. Oo. Ako, lagi akong ina-advise ng mga kapatid ko na, oy, magpahinga ka naman. O, yun, di ginawa ko, natutulog ako. Wala naman po problema kung yung labada mo isang laki na ng bundok, bukas mo palang matatapos. No, walang problema doon. Ang gawin mo, lahat ng nasa pamilya mo, wag muna kayong magbihis ng 2 araw. Para lang di dumami. O kaya, kapag meron kayong gagawin sa bukid at magdidilig kayo, magpausok na lang kayo para umulan. Ibig sabihin, gawin natin nang hindi tayo nagsasuffer. Halimbawa, magdidilig ka, huwag ka naman magdilig ng alas 11 hanggang alas 2 para hindi ka ma-dehydrate. Yung tipong magpe-pray tayo sa Panginoon, then we will do the best thing. Yung tayo din po, ingatan natin ang sarili natin. Ang Panginoon, nung matapos po niyang pagalingin ang lahat ng tao, ang sabi niya ganito, kailangan na ako pumunta sa bawat kalapit bayan upang may pangaral doon ang mabuting balita. Ang purpose ng Panginoon sa kaniyang pagdating ay hindi lang para magpagaling. Hindi yun ang basic mission ng Panginoon. The basic mission of the Lord is to bring the good news to the people, and that is salvation. Kailangan po nating ituro, ipangaral, ipahayag, yung karamdaman sa katawan natin, temporary lang yan. Pero ang basic na kailangan ng tao is magkaroon siya ng assurance of salvation. Kahit na gumaling ka pa, wala kang sakit, kung wala ka namang kaligtasan, darating araw pag napumanaw na tayo, pupunta pa rin siya sa kahirapan. Finally po, babanggitin ko ulit to. Nung last year, nandito ko noon. Doon po sa Lalam Goma, kilala niyo yung Lalam Goma? Kung saan po yung San Nicolas Block 3. Ang mga tao doon talagang mahirap. Tapos palengke, mga nagpaplimos, mga nagtitinda ng kung ano sa mga walking vendors. Ang sabi ko sa kanila, ngayong panahon ito, pagtiyagaan niyo ang buhay. Mahirap talaga. Pero wag niyong hayaan na kahirapan na ito ay magtuloy-tuloy hanggang sa kabilang buhay. Ang gawin niyo, pagtiyagaan natin ang buhay, pero bigyan natin ng katiyakan na pagdating ng ikalawang buhay natin, nasa buhay na walang hanggan tayo. Tiis-tiis muna. Dahil si Lord naman, alam naman niya nagtitiis tayo, pero i-bless naman tayo ng Panginoon. Pero wag nating hayaan na pagdating ng pangalawang buhay natin, ay doon tayo sa kahirapan. Bigyan natin ng pagkakataon ng sarili natin, magkaroon tayo ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Buhay na pinangako ng Panginoon na wala ng karamdaman, wala ng hapis, wala ng gutom, wala ng anumang buhay na tayo ay pinahihirapan. Yun yung pangako ng buhay na walang hanggan. Yun ang purpose, basic mission ng Panginoon, to give life. Mabuhay tayo para sa darating na panahon. Alang bagay, kung pinapagaling natin ang physical natin, mas lalo natin dapat unahin yung ating spiritual na buhay. Kaya kapatid,
Paglabas mo ng pinto na yan, yung katawan natin ito, talagang ito magkakasakit. Kung hindi ingatan. Pero wag nating hayaang magkasakit o mamatay yung ating spiritual na relasyon sa Panginoon. Kaya, ang dapat natin gawin lagi, mga kapatid, pakainin natin ang ating spiritual. Hindi lang tuwing linggo. Kung pwede po, araw-araw. Magbasa tayo ng Bible, meron naman kayong cellphone, lagyan nyo ng daily devotion, basahin niyo yun, tapos mag-pray. Kung kailangan nyo kumanta, habang nagpapakain kayo ng manok, makanta ka, di ba? Nagpe-praise ka, nanonourish kasi yung spiritual life mo. Kaya, huwag tayong makontento doon sa temporary na buhay. Mas lalo nating hangarin ang buhay na malusog papunta sa buhay na walang hanggan. The spirit is willing, but the flesh is weak. Palitan natin yon. Our physical body is strong, much stronger our spiritual relationship to the Lord. Kaya huwag tayong manghina sa paglilingkod, magpatuloy tayo. At laging nandiyan si Lord para sa atin. In Jesus' name, Amen.